gabi ito mga anak, how many of you are thankful that the second night of January 2026, nandito ka sa loob ng church? Sino yun? Sino yung mga thankful? Taas sa kamay. Yung dalawang kamay, sabi mo, thank you, Lord. Ayan, oh, lahat na nagsalita ng thank you, Lord, may palakpak pa, pagpapalain ni Lord. Dami nangangailangan. Amen. Amen. So tonight, I want you to listen carefully, ha? Listen carefully. Why? Because maiksi lang ang message ni Lord. Hindi po natin pahabain to. Kasi kung hahaba tayo, kagaya last week, nawala ka na. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw yata yun, ha? Tama? So sobrang haba, nawala na, no? Tandaan nyo po, 50 minutes tayong late last week. Amen? Kaya tayo humaba. But tonight, I want to give you a very short message only. So sa gabi ito, I want to put a special emphasis on some of you. Bakit some of you? Bakit hindi lahat? Kasi po, kung matagal ka na dito sa LRC, kung matagal ka na sa church na to, mapapansin niyo po na hindi ako yung klase ng pastor na nagsasabi ng habang nagme-message yung the Lord said. Tama? Narinig niyo ba sa akin yung the Lord said? Hindi ko sinasabi yun. Amen? Hindi po ako nagsasalita ng gano'n. Hindi ko po bukang bibig yun. That's not me. Amen? But what I'm going to talk to you tonight, believe me mga anak, this is what the Lord said. Amen? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, this is what the Lord said. And He's very crystal clear to me sa maraming occasion, multiple occasions, na ito yung message ito, na ituturo ko sa inyong gabi ito. Believe me mga anak, this is the passage from the Bible sa book of Matthew na gustong diinan ni Lord sa inyo lahat tonight. And so I could say that this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen? How many of you are again excited? Shout out loud, amen? Alright, so let me read to you the passage. Okay, focus. Ba't wala tayong screen doon sa kabila? Wala tayong screen, no? Wala na. Wala tayong screen sa kabila. Kanina pa yon, actually. Sige po, paki-open yung sa screen sa kabila. Kanina pa yan, okay? Sige po, let me read the passage to you. Focus on the screen, please. Ito yung gusto ni Lord na ituro sa inyo tonight. Sabi po rito, you are the salt of the earth. Sabi mo sa katabi mo, you are the salt of the earth. Kaliwat ka nun, sabi mo, you are the salt of the earth. At sabi dyan, but if the salt loses its flavor, listen, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Ayan yung sabi. And then sa 14, sabi niya, you are the light of the world. Again, sabi mo sa katabi mo, you are the light of the world. Kaliwat kanan, you are the light of the world. At sabi rito, a city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Praise the Lord. Thank you, Lord, for your word. Believe me, mga anak, ito yung instruction ni Lord to me for this evening. Ito yung ituturo ni Lord sa ating lahat tonight. Do you believe that you are the salt and the light of the world? Tanungin ko ulit kayo, ayusin nyo yung amen nyo, ha? Baka mamaya mahuli kayo sa sarili nyong bibig. Do you believe that you are the salt of the earth and light of the world? Ayusin ng mga amen. Ayusin ng mga amen. Okay? Kasi po, hindi niya sinabi na kami ang light of the world. Ang sabi niya, ikaw talaga. Hindi sinabi ni Jesus yun na siya ang light of the world. Hindi niya sinabi na I am the salt of the earth and the light of the world. But instead, ang sabi niya, tayo. Ikaw. Amen? Lahat po tayo. So, hindi lang dito sa Abu Dhabi, hindi lang sa Alain, sa Davao, sa Leyte, kasama na ang Davao. Lahat tayo.
salt of the earth, and light of the world. Hindi tayo hingi ng pagpapala this New Year. Alam nyo, marami sa atin, every New Year, marami tayong hinihingi kay Lord. Amen? Totoo, tama? Marami tayong gustong hingin sa Diyos. Marami tayong gustong maging pagbabago sa buhay natin. So, hindi lang about helping anyone this year, but ang gusto ni Lord, tunay na maging salt ka ng earth at maging light ka ng world. Amen? Hindi lang about giving them blessings sa mga tao, but for them to realize na yung mga tao sa paligid mo, meron Diyos at may goodness and faithfulness sa buhay nila na dapat nararamdaman nila. Tama? Why? Because you're the salt and the light of the world. Kanino magagaling yon? Sa'yo. So this New Year, salip na, Lord, hingi ako ng maraming pagpapala sa'yo. Lord, hingi ako ng magandang trabaho. Lord, hingi ako ng promotion. Hindi yun ang gagawin mo. Para mangyari yung mga gusto mo hingin kay Lord, you must prove to Him that really you are the salt of the earth and the light of the world. This New Year. Now listen to me. This message will not be very long as I suggest. Sabi ko kanina, maiksi lang po to. So, what will happen kapag yung pagka-salt mo at kung pagka-light mo is hindi nangyari this year? Tama? Ang sabi ni Lord, you are the salt of the earth and the light of the world. So, meron kang gagawin. Hindi ka lang hihingi ng blessing sa taong ito. Kasi lalakaran natin yung 3 verse o 4 na verses na binasa natin. Tama? Amen? So, Panginoon, gusto kong gumanda yung takbo ng buhay ng family ko. Gusto kong gumanda yung trabaho. Lord, gusto kong gumaling yung aking mga magulang sa kanilang karamdaman. Gusto kong makatapos yung mga anak ko sa pag-aaral. Tama? Di ba yan naman yung mga hinihiling natin kay Lord every New Year? Kasi papasok ang bagong taon, mas maraming pagpapala, mas maganda. Supposed to be, tama? Ngayon, ang nakita ko po rito, pinakita sa akin ni Lord. Diba? Meron pa nga nag-posting eh. Ang sabi niya, 2026, please be good to me. Nakita ko yon. Tama? Mabuti na lang, hindi tika LRC. Nakahinga siya, nakahinga, no? Kasi kung ikaw yon, i-message kita during that time. Anong please be good to me 2026? Amen? So, para maging good to yon 2026, you know what? Dapat ikaw muna ang good. Hello? Narinig niyo po ako? Tama? Some are asking question like this. Will things change for the better? Di ba? Nagtatanong tayo. Mas magiging maayos ba ang buhay ko at ng pamilya ko this year? O meron din mga question, how can I make my life count this year? Tama? Merong mga ganon. Magkakaroon ba ng katuturan ng buhay ko sa taong ito? And all of us are hoping for a much better finances this year. Gusto natin mas maging stable ang ating financial needs. Amen? Sino na nalangin tumaasa ng financial breakthrough this 2026? Taas ang kamay! Dalawang kamay! Grabe, lahat kayo. Tama? Nagugulat yung mga first-timer kasi lahat kayo nakataas. Tama? Amen? So, ang dami talaga nangangailangan kung pwede lang pati 2 paa itaas. Amen? Amen. Some of us are praying for healing. Tama? Sino rito yung nananalangin for healing? Ayan, praise God. Kagalingan mo, kagalingan ng mahal mo sa buhay. Tama? And for sure, this year, many are longing for peace, for protection, for direction, for restoration. Tama? Lahat tayo. Tama? Now, if you will notice, sa binasa nating Matthew 5, 13 to 16, ito pong sets ng verses na to. As I said, Jesus does not begin by telling us what the Word will give us this new year. Hindi niya po sinabi yun. Ang sabi niya, He tell us what the Word needs from us. Amen? Hindi yung kung ano yung makukuha mo sa mundo, kundi yung kung ano yung maibibigay mo as a follower of Christ sa mundo. Hindi yung kung ano yung gusto natin makamit sa bagong taon, but instead,
kailangan ng mundo, kailangan ng tao, kailangan nakakilala mo na hindi pa nakakilala kay Lord sa taong ito. Yun ang ibig sabihin. Mga anak, I want you to hold on to God's promises this year. Let's apply Matthew 6:33 first. Ano yung sabi niya? Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the desires of your heart will be added to you. Kahit nabasahin mo sa Tagalog yun, unahin mo raw si Lord at lahat ng gusto mo ipagkakaloob niya sa'yo. Tama? So, kanino sinasabi yon? Sa atin. Sino yon? Yung mga salt at mga light ng earth. Sa atin sinasabi yon. So, kung ganun ang gagawin mo, hindi mo na kailangan humingi because God knows what you need. Siya magbibigay sa'yo. Tama? Are you all with me? In fact, verse 31, bago yung 33 ng Matthew 6, alam niyo ba ang sabi niya? Do not worry. Bago yung Matthew 6:33, ang sabi niyo muna, do not worry. Meaning, tayo mga salt at light ng earth, dapat po hindi tayo warrior. Dapat we are worshiper. Amen? Dapat po worshiper tayo. Dapat hindi ka warrior, dapat warrior ka ni Lord. Tama? Kasi meron kang faith. Meron kang paniniwala sa Kanya. Tama? Narinig niyo po ako? So, hindi po ako mangungusap sa inyo ngayon. Si Lord po talaga. Dahil papasok ang 2026. Kasi po, sabi po ni Jesus, plainly, you are the salt of the earth. You are the light of the world. And I want you to notice, He did not say, you will become. Hello, hello, hello. Hindi niya sinabing, you will become the salt of the earth. You will become the light of the world. Hindi po. Pinpointed na tayong lahat ng mga believer, salt of the earth and light of the world. Sinabi niya na yon. He said, you are the salt of the earth and light of the world. So anong gustong ituro ng Panginoon sa atin lahat sa gabi ito? Sa pagpasok ng 2026. Second night ng 2026. Anong gusto niya? This means our identity does not change from the dates of the calendar. Hello? Narinig niyo po ako? Yung identity mo as the salt of the earth and the light of the world will not change kahit na mayroon pang bagong taon. Hindi magbabago yan. The year may be new, but your calling remains the same. Tama? Yung calling mo sa Panginoon, yung sinabi niya, you're still the salt and the light, ganun pa rin yun. Hindi po magbabago yun. Amen? So sa halip na humingi ka ng mga personal na blessing, idalangin mo kay Lord na manatili kang salt and light of the world. Tama? Amen. Nandiyan po pa tayo. Bagong taon, pero dapat walang mababago sa assignment ni Lord na binigay sa'yo. So as we enter the new year, 2026, alam niyo po ba, God is calling the church to rise, not to blend in, but to stand out. And the church is you. The church is that, hindi itong building na to. The church is you. Not the four corner of this hall. We are the church. We are a called out congregation. Tayo ang church. Ibahin natin thinking natin. Baka sa mga first-timer natin, akala ang church, yung building, hindi po. Sa totoo lang, tayo ang church. If the Lord is in your heart, you are the church. Tama? So, ang calling ng Panginoon sa atin lahat, this 2026, tayo po ay hindi not to blend in, but to stand out in the midst of people. Dapat po manatili kang maalat at manatili kang maliwanag. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang maalat ba? Naligo ba yan? Tingnan mo. Amen? Nandiyan po ba tayo? So, pinasasabi ni Lord, mga anak, pinasasabi ni Lord, eto yung gusto niya. At sabi niya, to be salt in a tasteless world and light in a dark generation.
This 2026, kailangan lakaran mo yan. Why? Because ang sabi ni Lord, you will not become, you are the salt and the light of the world. Hindi niya sinabi you will become the salt and the light of the world. No, no, no. You already, you. That time you accepted the Lord Jesus Christ, you. Salt ka na and light of the world. Now, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Sa tingin nyo ba sa nakaraang 2025, nalakaran niyo yung salt and light of the world? Ha? Nagliliwanag ba yan o madilim na buhay niyan? Tingnan mo nga. Mga anak, sabi po na Ephesians 5:14. Sabi na Ephesians 5:14. Nabasa ko po ito, hindi ko na nilagay dito. Sabi ni Paul, wake up! Sabi ni Paul, wake up! Arise from the dead, you sleepers! Huwag po tayong patulog-tulog. Ang dami mong hinihingi kay Lord tuwing New Year. In fact, ang dami niya nang binigay sa'yo sa 2025. Hihingi ka na naman ngayon 2026. Eh, nalalakaran mo ba yung being the salt of the earth and light of the world? Tama? So, ang sabi ni Paul, arise, wake up. 2026 na. Tama? Amen. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Nobody knows. Pero pa sa dami na nangyayari sa mundo ngayon, I believe this. Parating na po ang Panginoon. Malapit na. Lahat yan nakasulat sa Biblia. Lahat yan nakikita at nababasa natin. And so tonight, ang title po na pag-uusapan natin, this New Year 2026, stay salty and leave your light on. Basahin mo yan. Tapikin mo yung katabi mo. Basahin mo sa kanya. 1, 2, 3, go! Amen. 2026 na. Stay salty, mga anak. And leave your light on. So my first point to you, I've got 3 points to you. First point, message point number 1. Sabi kanina, you are the salt of the earth. Matthew 5:13. Yan po yung sabi kanina. Now, while I was meditating on this, napatanong ako sa sarili ko. Marami namang condiments, di ba? Bakit kaya salt ang ginamit ni Lord? Sa tingin nyo, di ba ang dami naman nila, bakit salt? Pwede naman patis. Pwede naman vinegar. Di ba? Napatanong lang ako, Lord, bakit kaya salt? And then I found out, alam niyo ba ang salt? Buti na lang, nandiyan si Mr. Google, there are 14,000 uses of salt. Grabe, ang dami. Kaya pala salt ang ginamit niya. But tonight, I will give you just 3 only. What is the purpose of the salt? Tama? Purpose of the salt. Sabi mo nga, purpose of salt. For the information of everyone, in biblical times, salt has 3 functions. Number 1, salt preserves. Tama? Before refrigerators come, salt may use to preserve meat from decay. Ginagamit po ang asin kahit sa panahon ngayon para po hindi mabulok ang isang karne. Tama? Sa panahon natin ngayon, ganyan pa rin. Yan po yung ginagamit nila noon. And Jesus is telling us something about this. Very powerful. Ano ibig sabihin niya? The world is decaying morally, spiritually, relationally. At ang sinasabi ni Lord na tayo mga believer, this 2026, no po, with this wonderful plan for each and every one of us, tayo pong lahat, ang gusto ni Lord, hindi po mawala ang preservation mo sa sarili mo. Because the people around you, without you noticing it, is slowly decaying. Kasama na po ang mundong ito. Kaya kung titignan nyo sa Pilipinas, ako po kasi sisundan ko yung nangyayari sa Pilipinas. Kita nyo, yung mga believer yung mga believer ni Lord na nasa Senado, yung mga believer ni Lord na nasa politics, sila yung tumatayo. Sila yung tumatayo. Kasi po, ang mundo talaga nagdedicate unti-unti. Kung hindi tatayo tayo sa salt, hindi tayo tatayo sa light, guguho po talaga. Tama? Wala pong mangyayari.
At alam niyo po ba, we are so blessed. Masabi ko lang, ang Pilipinas po, we are so blessed. Nakakita ko po sa TikTok yan isang araw. Meron po mga bansang walang tubig. Tayo, ang dami nating dagat. Natural resources. Dito wala kang makikitang bundok, mga puno, wala. Doon sa atin, ang dami. Blessed na blessed mo ang Pilipinas. We have 7,000 islands. Ang problema lang, yung yaman natin kinukuha ng mga taong walang Diyos sa buhay nila. At yun na nakakalungkot. Kaya nga ang Pilipino, kalat sa buong mundo eh. Mayaman sana tayo, pero kalat ang Pilipino sa buong mundo. Why? Because naghihirap tayo, supposed to be hindi. Amen? Alam niyo po ba nung elementary ako, syempre mas ahid ako sa inyo. Ano ba, meron tayong gawaan ng mga Ford na sasakyan sa Pilipinas? Doon talaga minamanufacture ang mga sasakyan. Mga electronics na nilalagay sa mga electronics right now, meron tayong malalaki doon na gawaan, pero lahat yun nawala. Pag-graduate ko ng high school, lahat yun nawala. Unti-unting kinain ng korupsyon ng bansa natin. So kung hindi ka tatayo as a believer ni Lord, sino ngayon ang tatayo? Tama? Amen. Narinig niyo ba ako? Tandaan mo, sabi mo sa katabi mo, you are the salt of the earth. The light of the world. So, nilagay niya tayo sa loob ng bansang o landmundong ito para po ang mundo hindi mag-decay ng mabilisan. Kasi may mga tao pa rin na tumatayo sa tama. Tama po ba? Tandaan nyo, if we, the church, tayo mismo, the church, pag nawalan tayo ng influence, yung decay na yan mag-spreads very fast. Kasi lahat mabubulok. Kasi walang asin na tumatayo. Kahit yung mga kasama mo sa trabaho mo, kahit na pamilya mo, kahit na kasama mo sa flat, kung hindi ka tatayo as a salt of the earth, ano mangyayari sa mga buhay ng mga supposed to be ikaw ang magsasalita sa kanila? Amen? Amen, amen, amen. Kaya tonight, God has revealed to me that this is a perfect reminder for all of us. Papasok po ang 2026. Ngayon ko lang po itinuro itong part na to sa church. At yung pong New Year na to, ang sabi ni Lord, will you preserve godliness in your family? Will you preserve truth in your workplace, in your flatmates? Will you preserve righteousness in a very corrupt system? Tama? Naintindihan niyo mo ba siya sabi ko? At sabi ko rito, you may be the only believer in your family, your office, your school, or your neighborhood. So may gagawin ka talaga, mga anak. Kasi po, ang dami talaga mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. But tanda mo, one pinch of salt can affect a whole meal. Tama? Kaya nga ang pagkain, kapag walang asin, ayaw mo nang kainin kasi matabang, tama? Isang pinch lang na salt, sasarap yon. You are the salt of the earth. So kung hindi ka gagalaw this new year, what will happen to the people around you? Kahit na mag-isa ka lang, kahit na wala sumama sa iyo, kapag nanatili ang purpose ng Diyos sa buhay mo this 2026, kaya mong impluwensyahan ang mga tao sa paligid mo. Amen? Kasi ikaw ang salt of the earth. Tama? In other words, you can be used by God to prevent the decays inside your home, inside your flat, inside your family, inside your school if you're a student, inside your neighborhood. Amen? Mga taga Davao, Leyte, Ormoc, Sultan Kudarat, you can be a salt to your neighborhood. Amen? You just need to be reminded of your purpose this new year. Mga anak, New Year na, huwag mo kalilimutan yan. Ikaw ang salt, ikaw ang light of the world. Tama? Palakpakan nga natin si Lord. Letter B. Salt adds flavor. Kaya pala salt ang ginamit ni Lord. No? Totoo ba yan? Actually, salt makes a food enjoyable. Tama? Kaya mo na-enjoy yung pagkain mo because of the salt.
Kapag matabang, as I said earlier, wala nang lasa yan. So many people think, listen, especially the first-timer, kakala nila ang Christianity is boring. Akala nila, ganyan din tayo lahat, tama? Ako mismo, ang akala ko Christianity boring. But now we know the true faith brings life, joy, peace to our lives plus hope na meron tayo. Say amen? Kasi sa totoo lang mga anak, if our faith has no joy, no compassion, no love, people will not be drawn to Christ. Wala pong lalapit kay Kristo kapag tayo mismo walang love, peace, and joy sa buhay natin. Tama? We add flavor sa mga taong nakapaligid sa atin. Tama? Amen? Hindi tayo makaka-invite. Hindi tayo makaka-win. Hindi tayo makakapagdala ng soul sa paanan ni Lord if we will not add flavor sa buhay natin. We are the salt of the earth. So starting this year, mga anak, LRC Elaine, Takurong, Leyte, Davao, tayo mismo rito sa Abu Dhabi, let our lives show that serving God is joyful. Obedience bring peace. Holiness bring freedom. Pag sinabi mo joyful, masaya ka kahit pagod at puyat ka. Tama? Masaya ka kahit palagi kang nasa practice, nasa cell group, nasa gawain. Kahit hindi ka na nagpapahinga, nakikita ka ng ka-flatmate mo, saan ka na naman galing? Meron kang masayang muka. Tama? You add flavor because you're the salt. Obedience, ano sabi diyan? Bring peace. Alam mo yung nakikita ng iba na meron kang katahimikan sa buhay mo. Kahit na ang gulo-gulo ng mundo, tahimik ang buhay mo. At whatever people say behind you, this 2026, just ignore them. The most important thing sasabihin ng Diyos, hindi sasabihin ng tao. Amen? Amen. Narinig niyo po ako? Mas importante ang sasabihin ng Diyos sa iyo kaysa sasabihin ng tao. Mawawala ka ng peace sa buhay mo. Kung bawat sasabihin ng tao, didibdibin mo. Ikaw lang ang nakakaalam sa sarili mo. Ikaw lang ang nakakaalam sa relasyon mo sa Diyos. Tama? So what matters to you most, this 2026, is what the Lord will say to you. And you will have peace in your life. Tama? The third one, holiness brings freedom. Alam niyo po yung kitang-kita ng mga tao sa paligid mo na may kalayaan ka? Alam niyo ba maraming tao hindi malaya sa buhay? Alam niyo ba ang pinakamalaking kulungan kung ano? Sabi sa akin, ano po? Ito mundong to. Kapag yung chain mo, hindi ka nakawala dyan, nakakulong ka na hindi mo alam. Kulong ka sa kasinungalingan, kulong ka sa bisyo, kulong ka sa kung anumang kinalakihan mo. Hanggat hindi mo nakikilala ang Panginoon sa buhay mo, nakakulong ka na hindi mo alam. Amen? Kaya nga tayo, magmula nung nabasa natin yung Word of God, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, na bago ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng peace, ng freedom. Nagkaroon tayo ng joyful life. Tandaan nyo, iba ang happenings, iba ang joy na meron tayo. Tama? Naituro ko sa inyo lahat yan. Tama? So, para maramdaman natin mga anak, ang tunay na pagbabago sa buhay natin, simula sa taong ito, huwag mong isipin na ang Christianity boring. Hindi po boring ang Christianity. In fact, inaabot ka nga ng madaling araw, basta Word of God na pinag-uusapan natin. Tama? Ayaw natin mag-uwian kasi usapang Diyos ang pinag-uusapan natin. Hindi kagaya dati. Yun ang difference. Nung meron ka relihiyon, kapag Diyos na pag-uusapan, boring na talaga yan. Pero wala tayong relihiyon. Meron tayo relasyon. Tama? Palakpakan mo nga ang Panginoon. So, ang itanong mo sa sarili mo, does my life make people curious about Jesus? Or push them away? Ano po ibig sabihin ni Lord dyan? May nakikita pang maganda ang mga tao sa paligid sa buhay ko? O sila mismo nadadapa dahil sa buhay ko? Ask that. Baka maraming nadapa sa buhay mo kaya hindi na bumalik. Hala, sabi mo, hala. Tama?
Mas maganda, nagkakaroon ng curiosity yung mga tao. Uy, bakit wala ka ng trabaho? Grabe, 3 buwan ka nang walang trabaho, exit ka na naman, parang wala kang problema. Yun ang maganda. Tama? Praise the Lord, tama? Kasi you know to yourself na there is a perfect time for the Lord. Inihintay mo yung perfect time, kaya hindi ka affected. Tama? Kung bakit umabot ka na ng edad na yan hanggang ngayon, dalaga ka pa rin. You know that there is a benefit if you're single and serving the Lord. Amen? Bakit hanggang ngayon binata ka pa rin? Okay lang yan. Oh, si Hans, tayo ka nga. Palapakan natin si Hans. Tumataas ng kamay eh. Tumataas eh. Ayan, no? Tumayo ka, Hans. Nakatayo na pala. Sorry. Amen. May benepisyo po. Huwag kang mag-isip kung bakit. Tama? Alam niyo po, as we serve God for another year, take this seriously, mga anak. Take this. Dahil dito nakasalalay ang destiny mo. Huwag kang bibitaw. Another year of obedience to the Lord. Walang magbabackslide. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magbabackslide. Amen? Dire-diretso lang tayo. Amen? Again, you just need to be reminded of your purpose this year, 2026. Come on, give Jesus a big clap offering. Letter C, salt creates thirst. Hindi ko alam yan, ha? We are all aware pala that ang salt, pag so much, nakakauhaw. Totoo pala yun, tama? And would you believe, mga anak, when we live Christ-like lives, people should begin to thirst for peace that we have, hope that we carry, strength we walk in. Strength that we walk in. Amen? Yung dahil nakikita nila sa buhay mo na may peace ka, kasi sa sobrang gulo ng kapaligiran, pinag-uusapan ka nila, nagtatanong sila, how to be you? Alam niyo yung ganong question? Yung how to be you, Sister Iram. Amen? Na kahit na ang dami-dami nangyayari sa paligid natin, meron tayong peace. Alam niyo yung pag-asa, hindi yung pag-asa na bagyo, hindi yon. Yung hope, yung pag-asa na meron tayo. Yung kahit na ang dami nangyayaring kaguluhan sa buhay mo, sa family mo, matatag ka. Why? Because you have the hope. Dala-dala mo yung pag-asa nyon. Kasi alam mo si Lord kasama mo, hindi ka nababothered kahit na malamig ang Pasko mo. Amen? Amen. Yung kahit na wala kang trabaho, okay ka lang. Kasi meron kang peace, meron kang hope. At higit sa lahat yung strength na meron ka. Kitang-kita nila that you can do all things through Christ who strengthens us. Hindi ka nangihina kahit na maraming ginagawa. Kaya sabi ko, there is something different about you. Not because of pride, but because of Christ inside of you. Ano sabi ng Biblia? Greater is He who's in us than He who's in the world. Tama? Kaya tayo lumalakas, kaya tayo ganito is because meron tayong Diyos sa buhay natin. Now, kung babalikan natin yung verse 13, sabi kanina, you are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Ito matindi. It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. Merong warning ang Panginoon dito. Itong salitang ito galing kay Lord. Alam niyo po ba, by the way, bago ko makalimutan, ito po yung isa sa mga message si Lord doon po sa mount nung nagtuturo siya. Ama? From Matthew 5, 6, and 7, nagturo po ang Panginoon sa bundok at yung mga tinuro niya. Marami pong lesson doon, lots of topic, basahin niyo po. At isa yan sa nakita kong gusto kong dinan sa inyo right now.
So dito, Jesus gives us a strong warning. Ano sabi? If the salt loses its flavor. Sino yung salt? Tayo. Kapag daw nawala yung flavor mo, pag nawala yung saltiness mo, ang sabi niyan, it is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. So tandaan nyo po, sa realidad, salt becomes useless when it is contaminated. Likewise, believers lose influence when we compromise. Tama? Pag nakompromiso ka na, mawawala na yung saltiness mo. At yan po, ingatan nyo sa pagpasok ng taon. Starting this new year, bagong taon, kapag ikaw nagbago negatively, yung mga ano ba, yung naka-join in ka doon sa mundo uli, na ginagawa mo uli, yung mga ginagawa nila, mawawala yung flavor mo, mga anak. Contaminated ka. Amen? So, if the salt loses its saltiness, ano sabi diyan? It is no longer good for anything. Mawala na lahat. Wala kang presensya ng Diyos sa buhay mo this 2026. Tama? You will just be thrown out and trampled underfoot by men. So mga anak, this year, 2026, huwag niyo pong hayaang mawala ang integrity, ang holiness, ang distinction, ang higit sa lahat, not perfection, but faithfulness. Come on, give Jesus a big clap offering, please. Sa lahat ng mga taga-LRC, sa Pilipinas ka man, sa Aling ka man, dito sa Abu Dhabi, huwag niyo po hayaang mawala itong mga to. No one is perfect, but yung faithfulness mo ang kailangan. Tama? Amen. Nasusundan niyo po ako. Matthew 5, 14-15. Balikan natin ulit. Pakibasa niyo nga. Malakas. You are the light. 1, 2, 3, go. Amen. Number 2, you are the light of the world. Light is visible. Tatandaan niyo palagi yan. Jesus says in verse 14, kanina, binasa nyo, a city set on a hill cannot be hidden. So what is the meaning of this? Anong meaning nun? Anong ibig sabihin ng Panginoon sa atin? Tandaan nyo, light is not meant to be secret. Huwag mong itago ang pagkakristyano mo. Tama? Lagi ko sinasabi sa inyo dyan, huwag natin itago ang pagkakristyano natin sa ating pamilya, sa loob ng flat, lalo na kung nakasharing ka. Amen? Baka nakasharing ka, galing ka rito ng Friday, pagdating mo doon, nagiinuman, ikaw pa ang sasabing, Brad, tagay ka muna. Sister, tagay mo na sister. Sasabihin ko sa inyo, alam niyo ba't kayo sinasabing tagay muna? Alam niyo bakit? Because hindi nila alam na Kristyano ka. Doon ka nakatira sa bahay na yon, they never knew that you're a believer of Christ. You are the light. Don't be a secret Christian. Tama? Sa loob ng school, sa loob ng trabaho, sa marketplace, even sa your neighborhood, sa Pilipinas, dapat alam nila na Kristyano ka, hindi maaaring hindi. Anong ginagawa mo? Tama ba? So kung hindi alam ng mga ka-flatmate mo, ngayon pa lang, simulan mo na ipaalam. Amen. Narinig niyo po ako? Dapat alam nila yan, lalo na sa trabaho mo, dapat alam nila. Tama? Marami po kasing Christian sa loob ng church, sa trabaho, hindi. Sila pa yung number 1 na palamura sa loob ng trabaho. Grabe, no? Paano nila talaga malalamang Christian ka kung gano'n? Amen? So, bakit ko nasabi kailangan hindi secret? Because Christianity is not just private belief. It is a public witness. Amen? Palakpakan na natin si Lord. Come on, mga anak, please. Kaya kanina, yung mga tumanggap ng kanilang
certification sa baptism, nagulat sila kasi last year pa yon. Ngayon lang na ibigay. Nagulat yung isa, ano raw yun? Ano yung tatanggapin ko? Tama? At huwag niyo pong baliwalain yan, yung certificate na yan. Meron pong dry seal yan. Pwede niyo pong ilaminate yan, pwede niyo ilagay sa room niyo. Yan ang birthday mo na tinanggap mo si Lord. Tama? Public yan. Public declaration of your faith to Him. Tama? So this yung mga anak, nandito ka man sa UAE o dyan sa Pilipinas, let your faith be seen. How? How? In how you forgive someone. Tama? That's very important. We must have a forgiving heart. So how you speak, how you treat others, how you endure trials, dapat mo nakikita yan. Because you never know. Listen, you never know. Maybe you are the only Bible someone is ever reading. Nako yung sinasabi ko? Baka ikaw na lang yung tinitingnan ng katrabaho mo dahil alam niya, Kristiyano ka, ikaw na lang ang tinitingnan nila para maniwala sila sa Diyos. Secondly, light dispels darkness. Palagi niyo tatandaan mga anak, darkness that not overcome light. Amen? Instead, light overcomes darkness. Can I allow the amen? Hindi mananalo ang dilim sa liwanag. Kaya lang may dilim kasi walang liwanag. Tama? Hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Kahit na hindi ka edukado, kahit na mababa lang ang tingin ng mga tao sa iyo, ang importante, yung liwanag mo, hindi mo itinatago. At tatandaan niyo palagi, ano man ang kalagayan mo sa buhay, one light of a candle can change an entire room of darkness. Sino ka man, maliit ka man, hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, ano man ang karir mo, wala pong problema yan because one light of a candle can change an entire room full of darkness. Amen po ba? So you may feel small, you may feel weak, but God never underestimate a person who have a surrendered life to Him. Hindi po ititingnan ng Diyos yung kalagayan mo sa buhay. Ang titingnan niya, yung surrendered life mo sa Kanya. He will not underestimate a surrendered life to Him. Amen? So this yung mga anak, speak the truth if there is confusion. Saan man marinig yung may confusion, speak the truth. Show love in the middle of hatred. Amen? Show hope in the middle of despair. Kasi tayo ang tinitingnan. Amen? Are you following me? Bakit mo sinasabi yan? Because the darker the world becomes, the brighter you must shine. Gano'n man kadilim ang mundo, dapat nagliliwanag yan kasi naandyan ka. Hindi ka kasama sa problema. Ikaw ang solusyon sa problema. Amen? Tayo mga believer. Amen? Are you with me? Nasusundan niyo po ba ako? Sabihin mo sa katabi mo, we are the church. You must shine this year. Number 3, do not hide the light. Ano yung sabi ni Jesus? Therefore, neither do people light a lamp and put it under a basket. Ito po yung totoong-totoo sa marami sa atin. Tama? Hindi natin masabi sa iba yung klase ng pananampalataya na meron ka. Bakit? Kasi, Pastor, may tato, laki na katawan. Pastor, wala nang pag-asa yan. Number 1 chismosa yan. Hindi natatanggap kay Lord yan. Negative agad ang tingin natin. O sometimes tayo po mga believers, kaya tinatago natin yung light natin. Alam niyo kung bakit? Because the fear of rejection, the fear of persecution, the fear of being different in a group of people. Alam niyo po, pag ganun ang thinking mo, negative na agad, hindi ka talaga magla-light, yung shine,
yung light mo hindi talaga magsishine to everyone. Amen? Amen. Are you there? Sino sa inyo yung, balik na rin kayong tanong, sino sa inyo yung mga wala pang cell group pero tapos sa soul tree? Taas ang kamay. Taas, huwag kayong mahiya. Liars go to church. Huwag kayong mahiya. Kita nyo, ang dami nyo. So, tapos na kayo soul tree, pero wala pa tayo cell group. Why? Because, sabi ni Lord, neither do people light a lamp and put it under a basket. Tama? Gamitin nyo po yung natutunan nyo. Apply nyo this 2026 before the Lord comes back. Tama? Kasi meron tayo negative thoughts eh. Hindi tayo makapag-win because of rejection, persecution. Huwag niyo po isipin yon. The Lord is with you. He will not leave you or forsake you. Tama? The Holy Spirit is within us. Forever yan. At yan po yung nagiging dahilan. Kaya marami sa atin, ganyan na ang nangyayari. Ang tagal mo na sa church, hanggang ngayon, wala ka pang mini-mentor na tao. Sabi mo sa katabi mo, hala, ikaw talaga ang topic. Come on mga anak, palakpakan nyo nga si Lord. Ano sabi ni Lord sa Ephesians? Ano sabi niya? Wake up! Sige, kalabitin mo yung katabi mo. Wake up! Ang sabi ni Lord, let your light shine before others. Yan ang sabi niya. And this year is not the year to hide ang mga LRCians. Ilabas niyo po. It is the year to stand boldly in Christ. Can you give Jesus a big clap offering, please? Ito po yung pinasasabi ni Lord sa'yo. Tumayo ka boldly. Pangatawanan mo yung calling mo. Verse 16. Pakibasa uli. 1, 2, 3, go. Let your light. So, God is not glorified sa buhay mo kung aandap-andap ang ilaw mo, anak. Yan ang katotohanan. Worship team, akita kayo dito. So, what is our last message for tonight? Point 3, the purpose of this is to glorify God, meaning, kaya ka salt of the earth and light of the world para i-glorify ang Panginoon. Hindi para itaas sa sarili mo. Ito yung conclusion sa binasa natin. Ano yung reason? That they may see your good works and glorify your Father in heaven. Tandaan nyo, we are not a salt and light to receive praise. Hindi ka naging salt, hindi ka naging light para ikaw ang mag-glorify. Hindi po, si Lord ang mag-glorify. Sa buhay natin lahat. Amen? So, ang salt at light natin, hindi po to point yung glorification sa buhay natin, but to point to God Himself. Lahat ng gagawin natin para sa glorification ni Lord. For the Lord to be glorified. And so malinaw, kahit na gaano pa kalaki yung cell group mo, kahit kadami na ang nasiran mo at nadala mo sa Panginoon, the God must be glorified. Kahit na gaano kaganda ang boses mo, kahit na gaano ka kagaling tumugtog sa instrumento, the Lord must be glorified sa buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, the Lord must be glorified sa buhay natin. So, our good works are not for self-glory, but for God's glory. Lagi niyo po tatandaan yan. Now, pag tinanong ka ng tao, before we end this, pag may nagtanong sa'yo, grabe, bakit ganyan ka ka-bold na tao? Bakit ganyan katatag ang pananampalataya mo? Tama? Bakit ganyan ang mga ginagawa mo? Parang there is something inside of you. Simple lang mga anak, kasagot. Alam niyo kung yung sasagot nyo? Because Jesus lives in me. Hindi mo pwede ikahiya yun. Hindi mo pwede ikahiya. Alam niyo po ba, ito lang nakaraang buwan, o 2 weeks ago, umalis kami doon sa dati namin flat, September 2025.
Pero itong nakadaan 2 linggo lang, tumigil. Yung ide-demanda raw ako, meron dumadating ng mga judiciary messages sa akin in Arabic, na mabuti na lang yung boss ni Gov, binabasa yon, sabi wag daw ako mag-alala, hindi naman daw ako pwede ipakulong dahil lang doon, wala naman daw ako ginagawang masama. Alam niyo po ba yung last word na sinabi ko sa kanila? Doon sa office, mga Arabo yun. Alam mo sabi sa akin? No, this is the only way. Wala rin ibang way. Kailangan daw bayaran ko yung lahat ng mga nasira doon sa plat na which is inayos ko na pinturahan na kasama po yung ibang mga kapatiran dito, inayos na namin. Meron akong deposito na 5,000 sa kanya, hindi ko na nga kinukuha. May dumarating na messages sa akin galing sa judiciary. Alam mo huling salita ko sa kanila? Sabi kasi nila sa akin, this is the only way. And we will not pay you without the original receipt. We are 15 years sa building na yon. Paano mo expect na nasa akin pa yung original receipt? Sabi ko sa kanya, there is no other way. There is only one way. It's Jesus Christ. Nagwala. Nagwala yung Arabo. Yun ang huling salitang binitawa ko sa kanila. Ngayon, wala na message. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Nawala na yung message na yun. Mga anak, kaya ko sinasabi sa inyo to because there is Jesus in your life. Darating ang New Year. Kailangan pong pangatawanan mo that you are called by God to be a salt in the earth and light in the world. Paano malalaman ng mga tao sa office mo? Paano malalaman ng mga kaibigan mo na meron kang Diyos sa buhay mo kung hindi nila nakikita? Tama? Hindi lang about pagsasalita, but this 2026, kailangan mapansin ng mga tao in your attitude, in your character, na meron tayong Jesus na pinangakatawanan sa buhay natin. Can everybody stand, please? Everybody stand. Close your eyes right now. Simple lang ang mensahe niyo, Lord, mga anak. Simple lang. Ang gusto niya lang talaga, pangatawanan mo yung pagiging Kristiyano mo, yung pagiging believer mo sa darating na taon. And one thing, look at me everybody, one thing. Gusto ko sabihin sa inyo lahat to. Nag-a-apply po tayo sa St. Andrew para makakuha tayo ng license. Para hindi na tayo nagtatago. Amen? Para kahit sa hotel tayo pumesto, walang sisita sa atin. Nag-a-apply po tayo. At kukumpletohin natin lahat ng requirements. They will call us one day, ito po January. Kaya po ito yung message na binigay ko sa inyo. Ang gusto ng Panginoon, lakaran natin yung calling natin, mga anak. Hindi po imposible yun. Hindi imposible mangyari yun. Dahil wala pong mahirap sa Diyos. Mas imposible pa, yung nagkaroon ako ng priest visa kaysa makupesto tayo doon. Mas imposible yun, pero nangyari. Hindi kaya tinitingnan lang ni Lord ang 2026 sa atin kung paano natin lalakaran ang mga calling natin. Amen? So I want everyone here in LRC, pakatawanan natin lahat ng calling natin, mga anak. Gawin natin yung dapat natin gawin for the kingdom of God. Dahil 2026 na, if you're waiting for something, if you're waiting for favor, if you're waiting for miracle na galing sa Diyos, ito yung gusto niya. Be the salt of the earth and the light of the world. Father in heaven, we thank you for tonight. Alam namin, Panginoon, na mensahe mo sa amin is simple lang, Lord, but I pray na ito po'y tumatak sa puso ng bawat isa. Sa gabing ito, Panginoon, as we worship you, as we welcome 2026, Panginoon, help us, Lord God, to be the salt of the earth and to be the light of the world. Use us as one of your trusted person, as one of your trusted servant, na this 2026, Lord God, mas maraming tao ang kikilala sa iyo through the ministry na meron kami, Panginoon.
And we thank you, Lord God. We thank you, Lord, for what you have done in 2025. And we claim, Lord, that this 2026, Panginoon, marami kaming testimony na bibitawan. Hindi lamang po sa simbahang ito, pero po sa personal na buhay ng bawat tao, Panginoon. Let your name be glorified in this church. And we declare that you are the King of all kings, the Lord of all lords, the God of all gods. May you be glorified this year to us. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Come on, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Yes, Lord God. My God will never fail. Yes, Lord. You never fail us. The weapon may be formed, but it won't prosper. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When the darkness falls, it won't prevail. Amen. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, My God will never fail. thank you, Lord. Oh, my God will never fail. Come on, worship Him. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will Thank you, win. Lord. Hallelujah. I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends. Yes, I know how this story Come on, worship Him. Raise your hand to Him. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Yes, Lord. The battle belongs to you. I'm gonna see a victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Church, mga anak, 2026 is coming. It come already actually. And tonight is the second night of 2026. I would like to pray for you. Come on, everybody. I would like to pray for you, but I want you to come in front. Kung ano man yung pinagdadaanan mo right now, kung sa tingin mo, meron ka mga kailangan this 2026. I would like to pray for you. Come on, there is nothing impossible to God. Kung ano man ang hinihingi mo right now, ano man ang gusto mo galing sa Panginoon, as we start 2026, let your faith, come on, let your faith right now, in Jesus' name. Come on, lapit kayo rito. Lapit sa harap. We will continue to worship the Lord right now. We will continue to worship Him. And I want you to pray. I want you to open your mouth. Ask the Lord right now as we worship Him. As we worship Him. The battle belongs to God. Come on. You take what the enemy meant for evil,
and you turn it for good. You turn it for good. Move forward, move forward. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, talk to him, guys. You take what the enemy meant for evil. Yes, what the enemy meant for and you evil, turn it for good. he will turn it for good to you. You turn it for good. He will turn it for good to you. Hallelujah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Declare it, declare it. Turn it for good. Come on, declare it in your life this 2026. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hallelujah. Ano man ang itinanim ng kalaban sa buhay mo ngayong 2025. Nandito ka sa harap because you wanted to make it better, right? Meron kang hinihingi kay Lord na hindi ko alam. Si Lord lang nakakalam niyan. As we sing this song, ang sabi niya, what the enemy has meant for evil, come on, listen to me. What the enemy has planned in your life this 2025. Ang sabi ni Lord, this 2026, He will turn it for good. He will turn it for good. Declare it. He will turn it for good. Come on, worship Him. He will turn it for good. You turn what the enemy is meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hallelujah. You take what the enemy is meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. You take what the enemy is meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lord, yes, Lord God. Lord, take over with your precious blood. Take over with your precious blood. Let your grace, let your mercy be with your name. Receive it. 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 Receive it now. Receive it. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of the Lord. Receive it in the name of the Lord. Ano man ang hinihingi mo kay Lord? Ano man ang hinihingi mo kay Lord? Let the name of the Lord be with you. Come on, receive it. Receive it. Receive it in the name of Jesus. 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 Receive it. Receive it in the name of Jesus. 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 Receive it. Receive it in the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it.
that God is good. Declare it that God is good. Jesus' name, worship. Oh God, you're so good. Come on, declare it, everybody. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. So good to right now. Hallelujah, hallelujah. I am healed, I am good, I am saved. Hallelujah, Lord. Praise your name, bless your name. Hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. May your heart of glory, Jesus. Oh God, you're so good. Oh God, declare. God is good. God is good all the time. Hallelujah. Lord, so good. You're so good to oh God, you're so good. Thank you, Lord, for 2025. Thank you, Lord, for 2025, Lord God. Thank you, Lord, for the new year. Thank you, Lord, for the new year. Hallelujah. You're so good. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, I humble myself unto you right now. Let your name be glorified sa buhay ng mga tao, Lord God. Let your goodness be felt by everyone this 2026, Lord. We are so expectant, Panginoon, that all things work together for good to those who love you and to those who are called according to your purpose. Panginoon, salamat po. Because alam namin, Lord God, that you are with us. Alam namin, Panginoon, na marami kang gagawin sa taong ito, Lord God. And we're so thankful sa lahat ng mga taong nandito, Lord God. Hindi man nakarating ang iba dahil may trabaho, Panginoon, but still, you are there for them. You are there for every one of us, Panginoon. Lord God, this 2026, lalo namin ikakalat ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo, dahil alam namin, Panginoon, that without you, the people's lives will not be better, Panginoon. It's all about you, Panginoon. It's not about our career, it's not about work, it's not about our money. This life is all about you. And we thank you for 2025, Panginoon. Marami mang pagsubok, marami mang trials, marami mang problema na nagdaan. But right now, Lord God, it's 2026 and we're still standing. We're still here. We're still praising you. We're still worshiping you, Panginoon. Salamat, Lord, na malakas ng aming katawan. Patuloy na nagpupuri at tinataas lamang inyong pangalan, Panginoon. Lord God, sa pagkakataong ito, tinataas ko po sa inyo ang aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, Panginoon.
lahat po ng mga mahal namin sa buhay na nasa Pilipinas, Lord God. Kung hindi pa sila nakakilala sa inyo, Panginoon, Lord, we are praying. Kung hindi man kami, gumamit kayo ng mga tao, Lord God, na malapit sa kanila, Panginoon. Let them feel the love that we are experiencing in your presence, Panginoon. Hayaan niyo, Lord God, na maramdaman din nila, Lord, ang kapangyarihan mo sa buhay nila. And we're claiming your word that if we will serve you and believe you, we and our household are still saved, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. We entrust to you the remaining of 2026, Panginoon. 2 araw pa lang kami, Lord God, but we entrust to you everything because we know that no one can snatch us from your hand, Panginoon. We entrust to you everything. We claim that you are greater in us than He was in the world. We declare, Panginoon, and we decree that no weapons formed against us shall prosper. Salamat po, Lord God. And we declare victory upon victory. We declare blessing upon blessing. We declare miracles upon miracles sa buhay namin lahat, sa buhay ng aming pamilya, sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah! 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 Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so Amen. 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 Thank you, God the Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit.